Yung investigation ng ICC ay confidential, ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Magandang araw mga kaibigan. Atin pong napakinggan si Attorney Cristina Conte, ang abogado ng mga biktima ng alleged extrajudicial killings panahon ni PRRD na nagsampa ng kaso sa International Criminal Court. So to me, pag-aamin yan, although hindi direktang sinabi nandito na confidential, sabi niya, inaamin niya na nandito na ang ICC sa paningin ko. So, confirmation ito sa revelasyon ni Madam Marlica na nakapasok na ang ICC. Nandito na, nag-iimbestiga na. At maalala ko rin si Solicitor General Guevara, Minardo Guevara, nagbanggit siya sa isang interview a month ago na the ICC investigators can always come anytime. Pwede silang makapasok. Kailang, it does not mean na mag-cooperate ang Philippine government sa gagawin nilang investigation. Depende sa presidente. So, connecting the dots, ako nakikita ko na talagang nandito na ang ICC. Ang hindi pa lang malaman gaano katindi ang pag-cooperate ng Department of Justice. Kasi yung sinabi ni Marlica na ipinasa ng Department of Foreign Affairs ang pag-handle ng ICC sa DOJ. So, lubos-lubusan na ba ang pagtalikod ng gobyernong ito kay former President Duterte at nakipagtulungan na ang DOJ para ipin down, para mabigyan ng warrant of arrest, para magkaroon ng probable cause at may warrant of arrest si PRRD? Yun ang hindi pa natin malaman. But one thing is sure, si Secretary Boying Rimulya nakaratay ngayon sa St. Luke's Hospital. I don't know. Anong ibig sabihin nito? Si Marlica, may puting asa, nagsabi. Kaninang umaga, may puting asa ako. Galing sa isang doktor sa St. Luke mismo. Naka-life support system si Secretary Boying Rimulya. So ano ito? Nakipagkutsaba sa ICC? Tapos ganyan, bahala ng Diyos sa kanya. Okay? Ayokong kahit ano pa man ang kalagayan ni Secretary Boying Rimulya, ako, my prayer pa rin is maka-recover siya. Kailangan ang Diyos, bahala rin kung anong gagawin niya. Basta, lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng motibo sa ating puso, nakikita ang Diyos. At kung ano ang iyong itinanim, yan ang aanihin mo. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Magtanim ka ng mabuti sa iyong kapwa, madodoble pa yung kabutihan na gagawin mo. So, ito, mayroong isang magaling na social media influencer, Noel Landero. Ang ganda ng pagkapaliwanag niya tungkol sa ICC. Kasi may nagsasabi na, kung wala kang kasalanan, bakit ka matakot sa ICC? Parang ganun. Pabayaan mong papasok sila kung talagang walang ginawa si PRRD nung kapanahonan niya. Ibang paliwanag kasi ang nakataya dito, soberenya, kalayaan ng bansa. So pakinggan natin si Noel Landero. So maglalabas lang tayo ng sarili nating opinion. Okay? Opinion po ito. Regarding dito sa sinabi ni Barry na, pero gaya ng matagal na nating sinasabi, kung talagang naniniwala ang mga ito na wala silang pagkakasala, bakit sila kailangang mag-alala? Sabi nga nung pagkapangulo ni Rodrigo Duterte, bakit ka matatakot sa pulis kung hindi ka naman kriminal? Sa usaping ito,
ibabalik lang natin ang tanong, bakit ka matatakot sa ICC kung wala ka namang kasalanan? Bari, yung ICC po ay hindi tagapagpatupad ng batas ng Pilipinas. May batas po tayo, may saligang batas tayo. Okay? There are laws, no, na magpapunish, magbibigay ng hatol sa mga criminal offenses na binibintang nyo sa Pangulo, sa dating Pangulo. So, pambabastos po ito sa saligang batas ang inyong ginagawa. Hindi po ito sa usaping kung may kasalanan o wala. Diba? My own personal point of view, this ICC has nothing to do with looking for justice. Itong ICC is a way for them na ipahiya, no? At dumihan ang pangalan ng mga Duterte sa international stage, sa international audience. Hindi lang ito kay Duterte, kasama dyan si Senator Bongo, kasama dyan si Senator Bato, and then idadawit nga nila si VP Sara. So, the intention of this ICC, no, is not to seek justice. And this is the reason why we oppose it, no? Kasi kung may kasalanan naman talaga ang mga Duterte at matibay ang inyong mga ebidensya, nalilitan ba kayo sa mga sarili nyo, mga congressman, Risa? Nalilitan ba kayo sa sarili nyo na hindi nyo kayang suportahan yung mga biktima at tulungan sila sa korte na mag-file ng case? 'Di ba? Are you belittling yourself for not being able to handle former President Duterte? Nagpapakita lang po 'yan na hindi nyo kaya, no, ang former president. Kaya humihingi kayo ng tulong sa ICC. Is ICC even credible, no? Ako mabibilib lang ako sa ICC. Kung yung ginagawa ng Amerika, no? At yung ginagawa ng Russia, ginagawa ng Israel, ay mapapanagot nila sa walang habas na pagpatay, no? At pag-declare ng giyera sa ibang bansa. If they cannot provide justice sa mga inosenteng namatay sa ibang bansa, how would they even provide justice, no? Dito sa atin. Why are you so bilib kayo sa ICC na hindi nga nila ma-resolve na napakaraming problema na ibang bansa? 'Di ba? For me, you will be just using the ICC para siraan ang mga Duterte. And I am questioning now, no? President Marcos, why are you allowing this in your administration? Kasi kayong mga Marcoses, ginawa na to sa inyo dati, di ba? Ang dami-daming kaso binato sa inyo for 30 years. You should know the feeling. Okay lang sana kung yung balikan nyo is yung mga Aquino at yung PCG, no? Nahagain ng mga kaso sa inyo. Pero bakit nyo ngayon ang ginagawa sa inyo dati dito sa mga Duterte? This ICC case will just what? Drag down the Dutertes to cases, no? Pabalik-balik sa kaso. And then what? Our country is not actually progressing because mga away na ng mga pamilya, away na ng mga politiko ang pinagtutuunan natin ng pansin. Yun ba ang pagmamahal nyo sa bayan? Ganon nyo ba kamahal ang Pilipinas na dinidisregard nyo na ang Pilipinas? Kasi mas inuuna nyo yung mga personal nyong agenda, mas inuuna nyo yung pagkamkam ng kapangyarihan. Diba? I just hope that the President would realize, and also Romualdez would realize, that you are just repeating what happened before. Kung anong ginawa sa inyo ng mga Aquino, ginagawa nyo rin sa mga Duterte. And does that make you better? No? You should be better. And you should realize how it is for decades na ginaganyan kayo. So I just hope, no,
na hindi matuloy itong ICC. But if ever mang matuloy, no, at ikulong si FPRRD sa napaka baseless na dahilan, just like what you did with Ka Eric and Miss Lorraine Badoy, hindi lang ang PMA years, no, ang maglalakas ng loob na makikipaglaban para idepensahan at isulong ang saligang batas at ang konstitusyon ng Pilipinas. Taong bayan na po. No? Taong bayan na. So, kung magkakaroon man ng gulo, magkakaroon ng total revamp of the Constitution, then good. But if possible, we don't want gulo. Pero kung talagang ito yung gusto nyo, at kung magkaroon man ng revolution, magkaroon ulit ng pagbabago sa Constitution, it's not on us. It's on you. No? You are asking for this, and the people will give it to you kapag hindi kayo tumigil. The people will go out on the street. We will never allow the best president of this country to be treated like animal. Because he is the only president who has care for us. And he is the only president that we have felt who made the real change for decades. Ang dami niya pong ginawa sa Pilipinas. And if you're gonna disregard that because of your political agenda, we will have no choice but to go out on the street and we will defend the best president that we have in our generation. And you will not be able to stop us, no? Kasi hindi lang po kami, mga taong bayan ang lalabas. Alam na alam ko na lahat ng mga military at lahat ng mga taong poprotektahan ang konstitusyon at ang bansa at ang kapakanan ng Pilipinas ay lalabas at ipaglalaban ang tama para sa bayan.